Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sinabayan ng kilos protesta ng mga manggagawa ang paggunita sa Independence Day para kondinahin ang anilay huwad na kalayaan. Dismayado ang mga manggagawa dahil hindi na umusad ang inaprubahan ng Kamara na 200 peso na minimum wage hike ngayong nag-adjourn na ang Kongreso. Ito ay matapos hindi humantong sa kompromiso ang Kamara at Senado. May balitang A to Z si Ace Cruz. Nagkatensyon sa pagitan ng mga realista at tauhan ng Manila Police District o MPD nitong umaga matapos sarangin ng mga pulis ang iba't ibang grupo na papunta sana sa US Embassy para magkilos protesta ngayong araw ng kalayaan. Yung karapatan at kalayaan lagi may kaakibat na responsibilidad. Kabisado na namin yan, ilang beses na kami nagrarally dito paulit-ulit. Hindi sila pinayagan ng ground commander na makamarcha malapit sa US Embassy kaya't nagsagawa na lang sila ng programa malapit sa National Library. Ilan sa kanilang kinundina ang anilay pagdribol ng Senado at Kamara sa iba't ibang legislative measures kabilang panukalang 200 peso wage hike para sa minimum wage earners o yung mga magagawang kumikita ng 645 pesos kada araw. Ayon sa labor group na kilusang Mayo 1, pinaasa lang ng Kongreso ang pagpasa sa panukalan na hanggang sa pagtatapos ng 19th Congress nitong Miyerkules ay hindi niratipikahan ng Bicameral Conference Committee. Nagkakaroon ng sisihan pero palagi pong nasasakripisyo ang welfare naming mga manggagawa. So alam nating lahat na hindi na magkakasya ang natatamasang sahod ngayon na 645 sa Metro Manila. Ganun na lang ang panghihinayang ng grupo lalo't ito sana ang kauna-unahang legislated wage hike sa loob ng higit 3 dekada. Malaking bagay din yung yung 200 sa expenses sir sa araw-araw na transportation at saka sayang din yun sir. Para sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, ang mapag-iiwanan sa anumang wage hike ay ang mga manggagawa sa informal sector. 90% ng mga workers out of 52 million, wala namang mga employers. Yan ang farmers, yung mga fisher folks, mga market vendors, tricycle driver, jeepney. Sino magtataas sa sweldo nila? Di aasa sa gobyerno. Silang taon-taon na iiwanan. Mag-refile sa Congress, this coming 20th Congress. Kasi hindi pwedeng mananahimik na lang kami. No? Hindi pwedeng sasabihin na lang sa amin maghigpit kayo ng sinturon, magtiis na lang kayo. Pag-aaralan ng KMU mga susunod na hakbang sa pagbubukas ng susunod na Kongreso. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.